Hello mga idol, please like, share and subscribe for more novel stories to uploads. Diyos ng Digmaan, JC Entertainment. Bago tayo magpatuloy, shoutout po sa inyong lahat mga idol, sa patuloy na pagsuporta sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. Kabanata 1881. Huwag kang mag-alala, ilabas mo na lang ang lahat kapag natapos mo na sila. Bibigyan kita ng tableta pagkatapos ng laban. Inilaan ko ang isa para sa iyo dito, sagot ni Jack na may mapait na ngiti. Hindi ko itatago sa iyo ang mga benepisyong ito, aking Assistant Sect Master. Sige. Salamat, Pavilion Master. Hindi ka pani-walang masaya si Austin. Malapit na siyang makapasok sa 2nd grade soul penetrating level, kaya kung bibigyan siya ni Jack ng 3rd grade premium pill, hindi lang siya makakalusot sa 2nd grade soul penetrating level, ngunit maaari rin siyang makalusot sa 3rd grade soul penetrating level ng sabay-sabay. Mas magiging komportable siya sa pagiging Assistant Sect Master noon. Habang pinagmamasdan niya ang mga miyembro ng Blood Stalwart Pavilion na paparating, sinabi ni Jack, makinig kayong mabuti, ako, ang Assistant Sect Master, 1st Elder, 2nd Elder, at 3rd Elder ang sasali sa labanan mamaya. Ang natitirang 5 Elder ay magpapahinga dito. Tingnan ang panlabas na lugar, at huwag hayaan ang sinuman sa mga miyembro mula sa Blood Stalwart Pavilion na maghahangad na makipaglaban sa inyong 5, naiintindihan. Agad namang tumango ang ibang matatanda, kahit nainggit pa rin sila sa unang matanda at sa iba pa. Kung tutusin, siguradong mananalo ang 4 na iyon simula nang hilingin ni Jack na labanan ng isang tao. Siguradong naiinggit sila sa 4 na iyon dahil mayroon silang magandang pagkakataon na makipaglaban sa mga taong halos pareho ang galing sa pakikipaglaban. Ang mga miyembro ng Blood Stalwart Pavilion ay huminto sa hindi kalayuan kay Jack at sa iba pa, at ang kanilang Sect Master ay ngumisi sa kanila. Hay nako, sinasadya ba nilang I welcome tayo kapag alam nilang pupunta tayo? Haha, nakakagulat, lahat sila ay nagkukumpulan dito. Laking tuwa nila na binigyan sila ng tagubili na hawakan ang 9 Army sa pagkakataong ito. Ito ay dahil ang 9 Army ay hindi malayo sa kagubatan na puno ng maraming kayamanan. Kaya, makakakuha sila ng maraming kayamanan mula sa kanila kapag napuksan nila ang 9 Army. Sa isang paraan, nakakuha ng bargain ang Blood Stalwart Pavilion sa pagkakataong ito. Para naman kay Jack at sa iba pa, ang mga pangunahing sekta na tinatanaw ang mga bagay ay hindi masasabi kung narito si Jack at ang iba pa. Nadama ng Blood Stalwart Pavilion na ang mga taong ito ay hindi mga banta sa kanila, nasaan man sila. Haha, masasabi mo yan. Tumawa si Jack at malamig na tumingin sa kabilang partido. Tiyak na ipinadala kayo ng Alliance Guard, tama. Ang pagtatangkang puksay ng ating 9 Gods Clan ay hindi magiging kasing dali ng iniisip mo. 9 Gods Clan, natigilan ang mga kalaban. Ang Assistant Sect Master mula sa kalaban na bahagi ay nag-isip tungkol dito at sinabi sa kanilang Sect Master, Pavilion Master, sa tingin ko ang mga taong ito ay nakakapagtaka ng mga bagay. Haha, talagang sinabi nila na sila ay ilang 9 Gods Clan. Sa tingin ko sila ay mga tao ng 9 Army at ang mga dumating mula sa abandonadong mundo. Agad na naunawaan ng Blood Stalwart Pavilion Master ang sitwasyon at tumawa, haha. Ang bait mo talaga, binata. Plano mong magsinungaling sa amin sa pag-asang aalis kami, iniisip na mali ang napuntahan namin, tama ba? Magtatakas kayong lahat para makatakas kapag umalis na kami, ha? Nakangiti ring sinabi ng Assistant Sect Master, ito ang ideya na nakuha mo rito, binata, ngunit hindi kami tanga. Kinikilala namin ang unang Kuta Master mula sa Siyam na Hukbo. Paano mo planong magsinungaling sa amin ngayon? Kabanata 1882. Kayong dalawa, ang aming Sect Master ay hindi nagsisinungaling sa inyo, kami ang 9 Gods Clan. Siya ang Sect Master, at ako ngayon ang Assistant Sect Master ng 9 Gods Clan. Lalong naging mayabang si Austin nang isipin niya kung paano magiging isa sa pinakamahusay na pangunahing sekta ang 9 Gods Clan. Malamig niyang tiningnan ang kabilang partido habang nagsasalita, dapat tandaan ninyo ang pangalan ng ating 9 Gods Clan. Sasakupin ang ating angkan ng mundo sa pamamagitan ng bagyo. Paf! Agad namang nagtawanan ng mga taong nakatayo sa tapat nila. Napahawak pa sa tiyan ng isa sa mga elder mula sa Blood Stalwart Pavilion habang nakangiting nanunuya, haha. Gusto mo ba akong patayin sa Keitetawa? Plano mong humanga sa mundo. Sa tingin mo hindi namin alam ang sitwasyon mo ngayon. Ikaw lang ang nasa 1st grade soul penetrating level, at ang taong iyon ay nasa 7th grade ultimate god level lang.
Higit pa rito, ang kanyang kapangyarihan sa pakikipaglaban ay maihahambing lamang sa isang master sa first grade soul penetrating level. Huminto muna dito ang matanda bago siya nagpatuloy, gayunpaman, ang medyo na-curious ako ay hindi ba dapat si Austin ang sect master kung balak mo kaming dayin? Bakit mo hinayaang maging sect master ang isang binata na may mababang husay sa pakikipaglaban? Binata, ang ating sect master ay kayang pumatay ng isang walang kwentang taong tulad mo sa isang daliri. Galit na sabi ni Austin, ang kanyang katapatan para kay Jack ay lumakas sa pag-iisip kung paano si Jack ay isang third grade premium alchemist at nagkaroon ng tableta para sa kanya. Sige, binata, dahil sinabi mo na kayo ang Nine Gods Clan, nasaan ang mga token nyo? Kayo, parang may suot kayong sariling damit. Sa anong paraan mukha kayong isang sekta? Ang Bloodstone, muling sabi ng Pavilion Master na may nakakainis na ngiti sa kanyang mukha. Mas mainam na gampanan ang bahagi kung gusto mong kumpletuhin ang aksyon. Kung hindi, malalaman namin kaagad na nagsisinungaling ka sa amin. Tama, sinabi mo pa na isa kang Nine Gods Clan, no? Ni hindi pa namin narinig ang tungkol dito. Dagdag pa ng kalabang Assistant Sect Master. Ito ay isang bagong sekta na nabuo natin ngayon. Hindi mahalaga kung narinig mo ito. Ang pinakamahalagang bagay ay walang sino man sa inyo ang makakaalis pagkatapos pumunta dito ngayon. Malamig na ngumiti si Jack at hinigpitin ang kamao. Isang malakas na alon ng kapangyarihan ang nagdulot ng malakas na tunog. Walang makakaalis sa amin, ha? Ha. Wala kaming planong umalis. Paano kami makakaalis nang hindi pinapatay lahat ng tao dito? Pagkatapos magsalita ng Assistant Sect Master ng Blood Stalwart Pavilion, agad siyang sumugod kay Jack. Magaan ang kanyang mga paa, humarap siya sa harapan ni Jack, ang kanyang mahigpit na mga kamao ay umaakyat sa kanyang lakas. Ang vibration ay sobrang puro gininto ang kulay habang siya ay umindayog patungo kay Jack. Binata, nabalitaan kong nagawa mong labanan ang mga master sa first grade soul penetrating level noong ikaw ay nasa 7th grade ultimate god level. Payagan mo ako, isang tao sa 3rd grade soul penetrating level, na subukan ka. Ikaw ay isang tao na binigyang diin ng mga pangunahing sekta na gusto nilang patayin natin. Ngayon, papatayin mo na kita. Isang makahulugan at malamig na ngiti ang binaril ng kalaban kay Jack. Ang kanyang pag-atake ay hindi kapani-pani walang nakakagulat at walang pagkakataon para kay Jack na ihanda ang kanyang sarili. Akala niya ay hindi ito maiiwasan ni Jack. Kaya naman, masasaktan ng husto si Jack kung hindi mamamatay sa kanyang suntok. Sa oras na iyon, ang taong ito ay mamamatay kung siya ay sumulong upang bigyan siya ng isang follow-up na pag-atake. Aalisin sana niya ang isang nakatagong banta sa ngalan ng Alliance Guard kapag namatay na ang taong ito. Hindi lamang ang mga pangunahing sekta, ngunit ito ang unang pagkakataon na ang mga miyembro ng kanilang Blood Stalwart Pavilion ay nakakita ng ganoong talentong tao. Gayunpaman, hindi nagplano si Jack na umiwas. Malamig niyang tinutuya at kinuyam ang kanyang mga kamao, itinapat ang isa pasulong habang ang kanyang kamao ay kumikinang sa kanyang enerhiya sa puro ginto. Assistant Sect Master, patayin ang binata. Oo, kahanga-hanga ang Assistant Sect Master, at napakabilis niya. Marami sa mga alagad ng Blood Stalwart Pavilion ang sumigaw sa pananibik na suportahan ang kanilang Assistant Sect Master nang makita nila ang eksenang ito. Thoom! Ang mga suntok mula sa magkabilang master ay naglalaman ng napakalaking lakas, at nang magsalubong ang kanilang mga suntok, isang malakas na pagsabog ang narinig, isang nakakabingi at nakakatakot. Kabanata 1883. Naramdaman ng Assistant Sect Master ng Blood Stalwart Pavilion na may mali sa sandaling magbanggaan ang kanilang mga kamao. Ang binatang ito sa kanyang harapan ay hindi maikakailang malakas at tila walang lakas na labanan na maihahambing sa mga nasa first grade soul penetrating level. Parang mas malakas ang kalaban niya. Thoom! Sa sumunod na sandali, ang Assistant Sect Master ng Blood Stalwart Pavilion ay pinalipad pabalik, ang dugo ay bumulwak sa kanyang mga labi nang makabalik siya sa kanyang pagkakatayo. Ang Assistant Sect Master ng Blood Stalwart Pavilion ay may pagtataka sa kanyang mga mata, at siya ay nagulat na hindi siya nakabawi mula sa pakiramdam. Hindi nagtagal ay may natuklasan ang Blood Stalwart Pavilion Master na si Scott Davis at napabulalas, mali ito. Wala siya sa antas ng pangibabaw na Diyos ng ikapitong baitang. Ang batang ito ay talagang nasa first grade na antas ng kaluluwa. Imposible. Paano siya nakalusot ng ganoon kabilis? Ilang elder ng Blood Stalwart Pavilion ang halatang nagulat dahil hindi sila makapaniwala sa nangyayari. Tama, napakabilis niyang nakalusot. Hindi ko akalain na ang taong ito ay nasa first grade soul penetrating level. Hindi katakatakang hindi siya nagtago, mayroon siyang napakalakas na kapangyarihang panlaban.
Ang Assistant Sect Master, si Noah Sage, ay may malungkot na ekspresyon sa kanyang mukha bago niya kausapin si Scott, Pavilion Master, parang kailangan nating umatake ng magkasama. Oo, sabay tayong aatake. Kailangan nating patayin ang binatang ito kahit ano pa ang halaga nito. Siya ay may nakakatakot na lakas sa pakikipaglaban. Kung bibigyan pa natin siya ng oras, wala na sa ating kontrol kung patuloy siyang makakalusot. Tumanggaw si Scott at isang kakilakilabot na alon ng kapangyarihan ang lumabas sa kanyang katawan kasunod ng isang naisip. Sa kabilang banda, tuwang-tuwa ang isang binata mula sa pamilyang White, ito ay mahusay. Kahit na ang mga master sa 3rd grade soul penetrating level ay hindi makakapantay kay Young Master Jack pagkatapos niyang makapasok. Pinaalalahanan ng isa pang binata mula sa White family ang unang binata, siya na ang Sect Master ngayon. Pavilion Master, ang Nine Gods Clan Sect Master. Stop calling him Young Master Jack, understand? Oo. Siya ang Sect Master. Tuloy-tuloy na tumango ang binata mula sa pamilyang White na may pag-asa. Atake. Utos ni Austin sabay wave ng kamay. Napuno ng kumpiyansa ang kanilang angkan nang makitang nakikipaglaban si Jack sa kalabang Assistant Sect Master. This time, siguradong panalo sila. Atake. Agad namang sumugod ang iba, sunod-sunod. Sa tingin mo ba natatakot kami sa inyo? Ilang masters mula sa Blood Stalwart Pavilion, na nasa 1st grade soul penetrating level, ay hindi pinansin si Austin at lahat ng iba pa sa kanyang clan habang sumusugod sila kasama ang kanilang mga tao. Gayunpaman, natuklasan nila na may mali nang magsimula silang mag-away. Mali ito. Paano sila magkakaroon ng 4 na master na nasa 1st grade soul penetrating level? Hindi lamang ang Sect Master ng Nine Gods Clan sa 1st grade soul penetrating level at may mas malakas na combat power kaysa sa isang taong nasa 3rd grade soul penetrating level, nagkataon na bukod sa kanilang Sect Master, 4 na iba pa ang nasa 1st grade soul penetrating level, na isang tao na higit sa kanila. Bago tayo magpatuloy, shout out po sa inyong lahat mga idol, sa patuloy na pagsuporta sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. Kabanata 1884. Haha. You guys never saw this coming, ha? Marami pa namang bagay na hindi mo inaasahan. Tumawa ng malakas si Austin at hindi nagtagal ay na-corner ng mga miyembro ng Nine Gods Clan ang kanilang mga kalaban. Patikin ko sa inyo ang aking kapangyarihan kapag ginamit ko ang Twin Dragon's Feast. Hindi nagpaplanong patagilan ang mga bagay-bagay, si Jack habang may naisip siyang tumahimik at hindi nagtagal ay nagsagawa ng Twin Dragon's Feast. 2 dambuhalang aura kamao ang bumungad sa kanyang harapan. Ang magkabilang aura fist ay tila daan-daang metro ang taas at tila mas nakakapanghina kumpara sa ginawa niya noon. Parehong miyembro ng Blood Stalwart Pavilion ay bumuo din ng isang malaking higanti na gininto ang kulay at sumulong. Gayunpaman, hindi kapantay ng higanti ang malalaking gininto ang kamao ni Jack at halos kalahati ng mga kamao. Ito ay masama. Ang aming pag-atake ay hindi magagawang talunin ang kalaban. Kami ay tiyak na mapapahamak. Namutla ang mukha ni Scott habang nakatingin sa mga gintong kamao na palapit ng palapit sa kanila. Pavilion Master, bakit parang pamilyar ang martial skill na ito? Mukhang isang martial skill mula sa Bloodshed Clan. Ito ay isang napakalakas na kasanayan, ngunit paano natutunan ng binatang ito? Ang Assistant Sect Master ay tulad ng takot na walang kaalam-alam. Pareho silang tumalikod ni Scott para makatakas nang makita nilang madaling sabog ng mga kamao ni Jack ang kanilang higanti. Thoom! Sa kasamaang palad, hindi nagtagal ay naabutan silang dalawa ng mga gintong kamao at pinalipad ang dalawang iyon, at ang naiwan sa kanilang likuran ay mga piraso ng karne na umulan mula sa langit. 2 master sa 3rd grade soul penetrating level ang nabigong makayanan ang mga suntok ni Jack na pumatay sa kanilang dalawa. Imposible yan. Ang mga tao mula sa Blood Stalwart Pavilion ay tila nanalo noong una, ngunit sila ay natakot nang makita nila kung gaano kabilis pinatay ni Jack ang kanilang Sect Master at Assistant Sect Master. Ang kanilang kumpiyansa ay agad na sumangga. Haha, atake! Ang mga miyembro ng Nine Gods Clan ay mas nagsaya kaysa dati nang makita nila kung gaano kabilis nanalo si Jack. Nagsagawa sila ng mas walang humpay na pag-atake sa mga tao ng Blood Stalwart Pavilion na nasa harapan nila. Boom! 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 Sa sandaling pinatay ni Jack ang parehong mga master mula sa Blood Stalwart Pavilion na nasa 3rd grade soul penetrating level, napatay na ni Austin at ng iba pa ang dalawa sa mga tao ng kalaban. Sa sandaling iyon, pinalibutan ng 4 sa kanila ang isa pang miyembro na nasa 1st grade ultimate god level at inaatake siya. Halatang hindi na makatagal ang taong ito. Tumakas.
Ang Fifth Elder ay lumipat sa isang iglap at pumatay ng isang tao sa ikapitong baitang Ultimate God level nang makita niyang ang taong ito ay aalis na sa pagkakakulong mula sa kanyang tagiliran. Paano magiging ganito? Kabanata 1885. Ang isa pang lalaki na nasa ikasyam na baitang Ultimate God level ay gustong tumakas sa pagkakakulong mula sa direksyong ito, masyadong. Namutla siya dahil sa takot nang makita ang tagpong ito at agad na lumingon sa ibang direksyon para makatakas. Nagpatuloy ang nakakakilabot na ingay ng labanan hanggang sa hapon bago ito natapos. Bagamat tumulong si Jack at ang iba pa na patayin ang mga tao ng kalaban, ang ilang daang libong miyembro ng Blood Stalwart Pavilion ay napakalaki. Sa huli, nasa 1,000 hanggang 2,000 katao ang maswerteng nakatakas. Haha, muntik na nating lipulin ang buong sekta, ngunit ang ilan sa kanila ay maswerte at sumugod sa kagubatan. Hindi natin napigilan ang mga taong iyon, ngunit sa tingin ko ay 1 hanggang 2,000 lang sila. Haha, tumawa ng malakas si Austin pagkatapos ng laban. Napatay nila ang napakaraming tao ng kanilang mga kalaban, ngunit ang buong Nine Gods Clan ay dumanas lamang ng pagkamatay ng 2,000 hanggang 3,000 katao. Ilang libo sa kanila ang nasugatan. Sa pangkalahatan, ang tagumpay na ito ay isang nakababahala. Oo. Hindi ko inaasahan na buburahin natin ang isang sekta na kinatatakutan natin noon. Haha, malapit nang maubos ang Blood Stalwart Pavilion mula ngayon. Bulalas ng isa pang matanda. Mula ngayon, ang aming Nine Gods Clan ay maaaring ituring na medyo sikat, tama ba? Linisin natin ng mabilis ang mga battleground dahil gumabi na. Inayos na ni Alejandro at ng iba pa na simula ng mga tao ang paglilinis ng mga battleground. Tiyak na makakakuha sila ng maraming kayamanan pagkatapos lipulin ang napakalaking sekta sa pagkakataong ito, lalo na ang mga master na nasa soul-penetrating level. Tiyak na mayroon silang magagandang martial skills at makapangyarihang martial art techniques sa kanilang martial rings na maaaring makatulong sa pagsasanay ng lahat sa hinaharap. Hindi bababasa, ang ilang mga tao ay nakakuha lamang ng mga diskarte sa martial art para sa pinakamataas na antas ng Diyos. Ngayon, maaari na rin nilang gamitin ang martial art techniques mula sa Blood Stalwart Pavilion para makamit ang soul penetrating galing sa pakikipaglaban. Nang malapit na nilang matapos ang paglilinis sa larangan ng digmaan, si Austin, na hindi napigilan ang kanyang kagalakan, ay lumapit kay Jack at masayang nagtanong, Pavilion Master, nabilang pa ba ang sinabi mo tungkol sa tableta dati? Alam ni Jack kung ano ang iniisip ng matandang ito sa mahabang panahon. Gusto sana niyang magtanong pero nahihiya siya. Sinadya ni Jack na iwasang banggitin ito bago magtanong ang matanda. Hindi napigilan ni Jack na matawa nang makita ang bahagyang takot na ekspresyon sa mukha ng lalaking ito. Gamit ang isang pitik ng palad ay inilabas niya ang tabletang inihanda niya kanina. Assistant Pavilion Master, nakita ko kung gaano kaganda ang performance mo ngayon. All out ka noong pinapatay mo ang mga kaaway na iyon. Haha, sigurado iyan. Bilang Assistant Sect Master ng Nine Gods Clan, kailangan kong magpakita ng halimbawa para sa iba. Tumawa si Austin at agad na itinago ng mabuti ang tableta. Salamat sa peel, Pavilion Master. Na-stock ako sa peak stage ng first grade soul penetrating level sa napakatagal na panahon. Gamit ang peel na ito, baka maka-breakthrough ako sa third grade souls penetrating level. Napagpasyahan kong mag-retreat mula bukas at subukan ang lahat ng aking makakaya na makalusot sa third grade na antas ng mas mahusay na kaluluwa sa isang-isang antas. Sinadya ni Jack na kumunat ang noo at sinabing pagkatapos niyang marinig ito, kung ganoon, hindi ba mas mataas ang galing mo sa pakikipaglaban kaysa sa akin? Dahil sa takot na magalit siya kay Jack, galit na ipinaliwanag ni Austin, Pavilion Master, siguradong nagbibiro ka. Hindi ako kalaban mo, kahit na makapasok ako sa third grade soul penetrating level. Nakapatay ka ng 2 tao na nasa third grade souls penetrating level ngayon lang, kaya dapat mayroon kang combat power na maihahambing sa mga masters sa fourth grade soul penetrating level. Sa sandaling ito, lumipad si Kiran at ipinasa kay Jack ang isang sinaunang libro. Pavilion Master, Pavilion Master, nakakita kami ng 4th grade elementary martial skill sa kanilang martial skill. Gayunpaman, tansya ko na ito ay napakahirap gawin ang martial skill na ito. Kaya, ang mga miyembro ng Blood Stalwart Pavilion ay hindi gumanap ng kasanayan. Si Jack ay tumingin ng malapitan at labis na nasasabik. Ito ay talagang isang 4th grade elementary martial skill, ang Emperor Seal. Ito ay isang kahangahangang martial skill, at ang mga may malakas na mental na lakas lamang ang maaaring magsanay ng kasanayang ito. Kaya naman ang Blood Stalwart Pavilion Master ay hindi nagsanay ng martial skill na ito. Kabanata 1886. Ito ay mahusay.
Pavilion Master, ikaw ay isang third grade premium alchemist at palagi kang may malakas na lakas ng pag-iisip. Haha, hanggat ang Sect Master ay handang magsaliksik ng martial skill na ito, baka ma-master mo ang kasanayang ito. Sa oras na iyon, ang iyong lakas sa pakikipaglaban ay tiyak na tataas ng husto. Napangiti si Kira nang marinig ito. Ang lahat ay umaasa sa Nine Gods Clan. Tumango si Jack at tiningnan ang libro ng detalyado bago niya sinabing, masalimuot ang pagsasanay sa martial skill na ito at kailangan ko ng panahon para dahan-daang lampasan ito. Gayunpaman, ang lakas ko sa pakikipaglaban ay tataas ng husto kapag nagawa kong magsanay ng martial skill. Ang kasanayan ay nahahati sa 3 skill at bawat isa sa kanila ay mas malakas kaysa sa nauna. Talaga, mahusay iyon. Malaki ang pakinabang namin sa pagkakataong ito at nakakuha kami ng napakaraming mga pang-espiritual na kasangkapan mula sa mga taong iyon. Higit pa riyan, marami ring martial skills at martial art techniques. Masayang sabi ni Kiran. Pavilion Master, kailangan mo ng maraming sangkap para magtanim ng mga table tasks, dadalhin namin ang mga sangkap sa iyo pagkatapos naming ayusin ang mga ito at maaari mong piliin ang mga ito. Oo, wala akong magagawa, kailangan ko pang mag-cultivate. Pills kapag may oras ako. Bukod doon, plano kong pumili ng ilan sa mga nakababatang henerasyon sa loob ng 2 araw na ito para makita kung sino sa kanila ang may mas malakas na mental strength. Matuturuan ko sila kung paano mag-cultivate ng pills noon. Kung mas marami tayong mga alchemist. Tumango si Jack bilang kasiyahan at humagulgol. Kung sa akin lang tayo aasa, ang mga table tasks ay magiging sapat lamang para sa atin na may mas mataas na husay sa pakikipaglaban. Gayunpaman, hindi ako makakapagbigay ng mga table tasks para sa mga disipulong may mababang lakas sa pakikipaglaban. Iyan ay mahusay. Magkakaroon tayo ng ilang mga alchemist na paparating at ito ay mabuti kahit na mayroon tayo sa una o ikalawang baitang. Sabi ng unang elder sa sobrang pananabik. Kumunat ang noo ni Jack at mabilis na may naalala. Agad niyang sinenyasan si Kevin na nasa malapit. Kevin Cabello, pumunta ka rito. Noong una ay gustong tawagin siya ni Jack bilang unang Elder Cabello nang mapagtanto niyang miyembro na sila ng siyam na Diyos at hindi angkop na tawagin pa rin siya bilang unang Elder Cabello. Kaya naman, wala siyang choice kundi tawagin siya sa pangalan. Unang dumating si Elder Cabello na lumipad at magalang na iminuwestre si Jack. Pavilion Master, may maitutulong ba ako sa iyo? Ngumiti si Jack at nagtanong, by the way, tumaas ba ang degree ng alchemy mo? Naalala ko na 2nd grade premium alchemist ka, right? Tumango si Kevin at nahihiyang sinabi, kamakailan lang, sinisikap kong magtanim ng mga 3rd grade elementary pills araw-araw. May improvement pero, wala pa rin akong matagumpay na nilinang. Parang may mali, kung gayon, pupunta ako sa iyo bukas ng umaga. Tutulungan kitang tingnan at subukang tulungan kang maging isang 3rd grade elementary alchemist sa lalong madaling panahon. Tumango si Jack at sinabing, bagaman wala kang mataas na husay sa pakikipaglaban, ikaw ang alchemist ng aming sekta at masisiyahan ka sa pakikitungo sa isang elder. Ikaw ang magiging ika9 na elder ng aming Nine Gods Clan. Higit pa rito, pareho tayong pipili ng mga kabataan ng magkasama upang makita kung may talento sila sa paglilinang ng mga table tasks ng ating mga alchemist. Susubukan mong dagdagan ang bilang ng ating mga alchemist. Salamat, Sect Master. Hindi kita pababayaan. Natuwa si Kevin at bahagyang yumuko kay Jack. Bagamat siya ay isang alchemist, hindi niya naisip na maging isang elder dahil wala siyang mataas na husay sa pakikipaglaban at nagawa lamang niyang makapasok sa 1st grade ultimate god level. Bago tayo magpatuloy, shout out po sa inyong lahat mga idol, sa patuloy na pagsuporta sa ating YouTube channel. Maraming salamat Kabanata po. 1887. Hindi niya inaasahan na si Jack ay direktang magtatalaga sa kanya bilang ika9 na matanda sa sekta at kahit na nagplano na hayaan siyang magayos ng mga magiging alchemist ng angkan. Masasabing binigyan siya ng mahalagang gawain sa sekta. Huwag kang mag-alala, maaari mong direktang hilingin sa sekta ang anumang sangkap na kailangan mo sa hinaharap. Makikipagtulungan kami sa iyo tungkol sa mga usapin ng paglilinang ng mga table tasks. Tiyak, kailangan mong mabilis na itaas ang iyong husay sa pakikipaglaban dahil ang iyong mental na lakas ay tataas kasama nito. Ito ay lubos na makikinabang sa iyong mga kasanayan sa paglilinang ng tableta. Napaisip si Jack at idinagdag. Huwag kang mag-alala, I will try my best to groom alchemists. Para sa sekta, seryosong sabi ni Kevin. Sino ang makakaalam na mayroon tayong napakalakas na alchemist sa ating sekta? Haha, lagi kong iniisip na isa lang. May isa pang alchemist na papasukin sa ikatlong baitang elementarya dito. Natuwa si Austin at ang iba pa nang marinig nila ito.
Noong una ay inakala nila na iisa lang ang alchemist sa kanilang sekta at natatakot sila na maging lubhang abala si Jack. Bagamat nagkaroon sila ng malaking panalo ngayon, tiyak na magpapadala ang Alliance Guard ng mas malalakas na sekta upang kumilos laban sa kanila kapag nalaman nila ang tungkol dito. Kaya naman, hindi lamang kailangang asikasuhin ni Jack ang mga usapin ng sekta, kailangan niyang magsumikap para itaas ang kanyang kahusayan sa pakikipaglaban. Mula noon, magkakaroon ng mas maraming oras si Jack para pamahalaan ang mga bagay-bagay sa tulong ni Kevin. Hindi nagtagal, dumilim ang langit at ang lahat ay nasa kaaya-ayang kalooban. Hindi nagtagal ay pinili ni Jack ang martial enhancement material na kailangan niya at hinayaan ang iba na ipamahagi ang mga natitirang item sa pagitan nila. Gayunpaman, ang hindi alam ng mga taong ito ay ang mga master ng 5 pangunahing sekta ng Anti-Alliance Guard ay nakatayo na sa isang mataas, manyeb na tuktok ng bundok kasama ang mga master mula sa Alliance Guard. Malamig na ngumiti si Master Loador ng Crystal Cloud Clan bago nagsalita na may ngiti sa kanyang mukha. Lahat, mayroon ba kayong gustong pag-usapan sa pamamagitan ng paghiling sa amin na pumunta dito? Sumimangot ang matandang babae mula sa Anti-Alliance Guard at sinulyapan ang mga tao sa tabi niya bago siya humakbang at nagsabi, sigurado akong alam ng lahat ang tungkol sa 600,000 tao na dumating mula sa abandonadong mundo. Hindi namin inaasahan na mahahanap nila ang lugar na ito pagkatapos ng maraming taon at ito ay isang bagay na nakakagulat sa amin. Ang matandang babae ay huminto saglit bago siya nagpatuloy sa pagsasalita, maaaring nakatadhana na sila ay nakarating mula sa kabilang panig. Sa palagay ko kailangan nating pag-usapan ito sa isa't isa. Sa sandaling ito, dumanas sila ng maraming pagkamatay at ang Bloodshed Clan ay nalipol din dahil sa ilang kakaibang sitwasyon. Tiyak, ang siyam na hukbo ay dumanas din ng maraming pagkamatay. Nais naming malutas ang isyong ito. Resolve ito ng mapayapa. Si Master Loador ay muling ngumiti ng malamig. Ay nako, pasensya na talaga pero baka mag-iba ang mga bagay kung dumating kayo ng mas maaga. Sa kasamaang palad, isang hakbang na lang kayo at nagpadala na kami ng 2 sekta para kumilos. Ang isa sa kanila ay pumunta sa Pavilion Below Cloud habang ang Blood Stalwart Pavilion ay ipinadala sa 9 armies. Sa tingin ko nasa gitna na sila ng laban ngayon. Kayo, nakagawa na kayo ng aksyon. Ang mga sulok ng bibig ng matandang babae ay kumaibot ng ilang beses at isang madilim na ekspresyon ang lumitaw sa kanyang mukha. Kabanata 1888, paano nangyari ito? Naglakbay na sila hanggang doon. May posibilidad pa nga na nagsimula na ang labanan. Ang matandang nakatayo sa tabi nila ay kumuha din ng sulyap. Huminga ng malalim pagkatapos niyang marinig ito. Siya rin ay may madilim na ekspresyon sa kanyang mukha. Gayunpaman, sinabi ni Master Loador habang nakangiti, haha. Hindi lang sila nagsimulang lumaban, sa tingin ko ay dapat na matapos na ang labanan. Oo nga pala, medyo curious ako. Yung mga taong galing sa abandonadong mundo ay nagtatago na ngayon sa Pavilion Below Cloud o 9 armies. Kahit saan sila nagtatago, napatay na sana sila ngayon pero curious pa rin ako. Huminto si Master Loador bago siya nagpatuloy sa pagsasalita, tiyak, may karapatan kayong manahimik kahit na walang sinuman sa inyo ang magsabi sa akin kung nasaan sila, sasabihin pa rin sa akin ng aking mga tao ang sitwasyon sa pagbalik nila. Ang matandang babae ay may sobrang madilim na ekspresyon sa kanyang mukha. Nagpatuloy siya sa pagsasalita pagkatapos manahimik ng ilang segundo, around 30,000 of them went to Pavilion Below Cloud and the rest are at the 9 armies. Unexpectedly, you guys have sent the Blood Stalwart Pavilion to the 9 army. Kung ganoon, hindi marami sa kanila ang makakaligtas. Kahit na gawin nila, wala silang matitira. Tama ka, alam ko ang kapangyarihan ng Blood Stalwart Pavilion. Alam mo ba kung bakit ko pinapunta ang Blood Stalwart Pavilion? Bukod sa katotohanang malapit sila sa 9 armies, ang isa pang dahilan ay dahil sa malapit nilang relasyon sa Bloodshed Clan sa lahat ng ito. Kung ganoon, gagawin ng mga miyembro ng Blood Stalwart Pavilion ang kanilang makakaya upang patayin ang kanilang mga kaaway. Si Master Loador ay may mapait na ngiti sa kanyang mukha. He shrugged his shoulders before he said, by the way, there's no need for you guys to be angry as it is quite normal, right? It shouldn't be an issue for US to send our people to help revenge the loss of one of our sects, right? Nakangiti ring sinabi ni Master Mackenzie, isipin mo kaming maawain dahil hindi kumilos ang aming mga pangunahing sekta at nagpadala lamang kami ng 2 mas maliliit na sekta upang labanan ang iyong mga tao. Sa palagay ko ay hahayaan na lang namin ito. Tiyak, wala kaming magagawa kung hindi kayo kumbinsido.
Isang nasa katanghaliang gulang na babae mula sa Anti-Alliance Guard ang nag-isip tungkol dito at nagsabi, sa dalawang sekta na iyong itinalaga, ang isa sa kanila ay may mga master sa ika-4 na baitang soul penetrating level habang ang isa naman ay ipinadala sa 9 Army ay may 2 miyembro na nasa 3rd grade souls penetrating level at 3 na nasa 1st grade soul penetrating level, 2 sekta. Agad na sinabi ni Master Loador na nakangiti, "O mahal ko, gaano ka kapesimistic? Kailangan mong maniwala sa lakas ng mga taong iyon mula sa iyong panig. Paano kung ang mga taong iyon ay mapalad at higit sa kalahati sa kanila ay nakatakas? Paano kung ang iyong mga tao ay nakakuha ng ganap na tagumpay?" Haha, tama ba ako? Sinadya ni Master Mackenzie na sinabi sa isang mapagmataas na menero. "Huwag kang mag-alala, hindi namin ito ipagpapatuloy kahit na manalo ang iyong mga puwersa. Kung tutusin, marami ang mamamatay at sapat na iyon para sa amin. Gayunpaman, kung pareho kayong matatalo, ang martial enhancement materials na dating pag-aari ng mga taong iyon ang magiging kabayaran natin." Napahigpit ang kamao ng medyo may edad na babae sa galit ngunit walang masabi. In the end, she could only say, "Then we shall make our move first. We hope that you will keep to your word. No matter what, we hope that you don't look into this matter in the future." Ang grupo ay nasa masamang kalooban at maaari lamang umalis ng may malungkot na puso. Haha, sobrang saya ko kapag nakikita ko ang mga ekspresyon ng mga mukha nila ngayon. Kung hindi natin sila tuturuan ng leksyon, iisipin nila na pwede lang nilang i-bully tayo, ang mga miyembro ng Alliance Guard. Nang makalayo na ang kabilang partido, tumawa ng malakas ang isang matandang lalaki mula sa Alliance Guard at ang iba ay masaya rin. Pagkatapos nilang lumipad ng medyo malayo, sinabi ng matandang lalaki mula sa Anti-Alliance Guard sa matandang babae, "Dapat ba tayong maghiwalay sa dalawang koponan upang tingnan ang sitwasyon sa 9 armies at Pavilion Below Cloud?" Napaisip ang matandang babae bago walang magawang umiling. Sobrang lakas ng Pavilion Below Cloud. Kahit na ang sekta na ipinadala nila ay mas malakas kaysa sa Pavilion Below Cloud, ang Pavilion Below Cloud ay may malalim na base at isang sekta. Medyo malakas ang kanilang kabuoang lakas sa pakikipaglaban. Bagamat maaari silang matalo, naniniwala ako na maraming tao ang mananatiling buhay. Huminto ang matandang babae bago siya nagpatuloy sa pagsasalita, "Kung tutuusin, ang Pavilion Below Cloud ay hindi masyadong malayo sa ating sekta. Kung sila ay tatakas patungo sa ating direksyon, ang mga tao mula sa Alliance Guard ay hindi maglalakas loob na ipagpatuloy ang kanilang pagtugis kapag malapit na sila sa ating sekta." Kabanata 1889. Ang matandang lalaki ay tumango at sinabi, "Ang siyam na hukbo ay malamang na magkaproblema ngayon. Napakaraming tao sa kanilang hanay, at mayroon silang mga tao mula sa abandonadong mundo na may bilang na ilang daang libo. Bagamat ang kanilang bilang ay malaki, ang kanilang kabuoang lakas sa pakikipaglaban ay hindi hihigit sa isa sa 5 bituin ng 9 Army para makatakas." Sayang naman si Master Jack White. Nabalitaan ko sa mga taga Pavilion Below Cloud na nakakamangha ang martial talent ng bata. Nakakapanghinayang. Muling napabuntong hininga ang matandang babae. "Suriin ko ang natitirang mga numero ng Pavilion Below Cloud sa sandaling makabalik ako. Naniniwala ako na kung may mga taong nakatakas, pupunta sila sa Pavilion Below Cloud upang maghanap ng kanlungan." "Ma'am." Tapos balik na tayo. Pagkatapos nilang mag-usap saglit, bumalik silang lahat sa kani-kanilang sekta. Sa sandaling iyon, si Jack at ang iba pa ay tuwang-tuwa. Sa gabi, naghanda sila para makapagpahinga ng maayos. Ito ay mahusay. Kami ay nanalo ng mahusay. Nakaupo sina Selena at Jack sa looban, nakatingin sa buwan sa langit. Gayunpaman, mabilis siyang sumimangot at sinabing, "Bagaman kami ay nanalo, ang mga tao mula sa Alliance Guard ay malamang na magpapadala sa amin ng mas malalakas na sekta sa susunod na pagkakataon." Tumango si Jack. "Totoo iyon. Sa susunod, pulaan na magpapadala sila ng mga taong nasa ika-5 o ika-6 na baitang na nakakapasok sa kaluluwa. Marahil ay ipapadala pa nila ang mga nasa ika-7 baitang. Kaya dapat nating samantalahin ang bawat sandali na mayroon tayo. May sapat ba tayong oras?" Seryosong tono na wika ni Selena matapos mag-isip sandali. "Sa tingin ko sapat na ito." Sa pag-iisip ni Jack, walang marami ang nakatakas, at marami sa kanila ay walang mataas na antas ng paglilinang. Ang ilan ay nasa Ultimate God Realm, ang ilan ay nasa True God Realm lamang, at ang kanilang bilis sa paglipad ay hindi masyadong mabilis. Marami sa kanila ang nasugatan, kaya aabutin sila ng ilang araw kung gusto nilang iulat ang lahat sa mas malalaking sekta. Dito,
Huminto muna si Jack bago nagpatuloy, at saka, ang mas malalaking sekta ay tiyak na hindi gagawa ng walang ingat na pagkilos kapag nalaman na nila ang sitwasyon. Tiyak na tatawag sila ng meeting kasama ang ibang mga sekta pagkatapos ay magdedesisyon sila kung aling mga sekta ang ipapadala para guluhin tayo. Tatagal pa ng ilang araw kung ganoon. Tumanggaw si Selena at ipinagpatuloy ang kanyang pag-iisip, pagkatapos nilang magdesisyon, magpapadala sila ng mga tao para ipaalam sa sekta na iyon, at aabutin pa iyon ng ilang araw. Tapos bago sumabak ang sekta, tiyak na kukunin nila ang mga may kakayahang gumawa ng mga pambihirang tagumpay upang makalaban sila. Malamang, kailangan din nilang maghanda, di ba? Tumanggaw si Jack, kaya nga sa tansya ko ay may isa pa tayong buwan. Sa buwang ito, kailangan nating mabilis na pataasin ang lakas ng pakikipaglaban ng ating sekta. At least mayroon na tayong 10 tao sa soul penetrating realm. Pero alam lang nilang 5 tayo. Ito ay isang kalamangan. I underestimate nila Maraming tayo. salamat sa lahat mga idol na sumusubaybay sa ating channel. Please subscribe to our YouTube and Facebook channel, JC Entertainment. Maraming salamat po. Kabanata 1890. Kung gayon, kailangan mong magtrabaho ng husto sa buwang ito. Kung sila ay tunay na magpadala ng mga manlalaban ng ikapitong baitang Ultimate God Realm, malamang na hindi ka magiging katapat nila sa iyong kasalukuyang antas ng cultivation at fighting power. Pagkatapos mag-isip tungkol dito ni Selena, sinabi niya, "O kailangan mo man lang pumasok sa 3rd o 4th grade Souls Penetrating Realm, tama ba?" Sinabi rin ni Jack habang nakangiti ng walang magawa, "Tama. Kung gagamit lang ako ng 3rd grade premium pill para linangin ang sarili ko, kahit na kaya kung patatagin ang cultivation level ko, magagawa kong makapasok sa 2nd grade soul penetrating realm kung gagamitin ko ang pill na ito. Mas mahirap gumawa ng mga breakthrough kapag nasa loob na tayo ng Soulest. That's penetrating." Hindi itinuloy ni Jack ang kanyang pangungusap, ngunit nahulaan na ni Selena ang iniisip ni Jack. Maliban na lang kung matagumpay kang makakagawa ng 4th grade elementary pill sa buwang ito, at pagkatapos lamang gumawa ng 4th grade elementary pill na ang antas ng iyong cultivation ay maaaring tumaas ng malaki, tama ba? Tama. Tumanggaw si Jack at hinawakan ang kamay ni Selena. Kaya siguro wala na akong panahon para samahan ka ngayong gabi, aniya. Kailangan kong umupo at linangin ang aking sarili upang subukan at patatagin ang aking kasalukuyang unang grado na soul penetrating na antas ng kaharian. Pagkatapos kong patatagin ang aking sarili, magsisimula akong magsaliksik ng mga pamamaraan ng alchemy ng isang pang-4 na baitang elementarya na Pildores kapag ako ay malaya na. Wala rin akong balak matulog. Magsisikap akong linangin ang sarili ko. Hindi ko pa nagagamit ang pill na ibinigay mo sa akin kaya gagamitin ko ito ngayong buwan at papasok sa 1st grade Ultimate God Realm. Nakangiting sabi ni Selena. Sa gabi, nagsimulang magtanim ang dalawa. Ipinagpatuloy ni Jack ang kanyang martial arts technique, mabilis na hinihigop ang chi na lumalabas mula sa espasyo sa pagitan ng langit at lupa na nagpalakas sa kanyang antas ng paglilinang. Kung hindi niya ma-stabilize ang kanyang cultivation level at kailangang gumamit ng pill para mapataas ito sa hinaharap, hindi ito makabubuti para sa kanya. Ang kanyang antas ay magiging hindi matatag pagkatapos, at malamang na mahirap para sa kanya na patayin ang mga mas mataas na antas. Samantala, inilabas ni Selena ang pill na ibinigay ni Jack at nagsimulang linangin ang sarili. Kinaumagahan, pinuntahan ni Jack at Kevin ang mga kabataang may talento sa alchemy. Maraming gustong maging alchemist, ngunit kakaunti ang nakatupad sa pamantayan. Buong araw ay abala ang dalawa, at sa gabi lang natapos ang pagpili. 5 lang silang may talent sa alchemy. Kaunti lang yan. Kahit nasanayin natin silang lahat, gagamit tayo ng maraming oras. Higit sa lahat, wala pa silang malakas na martial talent. Magiging milagro siguro kung sila ay maging 2nd grade elementary alchemist sa buhay na ito. Sa huli, tiningnan ni Kevin si Jack nang walang magawa na nagpasikat ng mapait na ngiti. Hindi niya akalain na talagang hahakbang pasulong si Kiran sa sandaling ito. "Guro, bakit hindi tayo pumunta sa Skydoll City para tingnan?" Tanong niya. Skydoll City, nasaan iyon? Nagsalubong ang kilay ni Jack. Hindi siya masyadong pamilyar sa mga pangyayari sa mundong ito. Kahapon, binigyan ni Austin si Jack ng isang mapa na may mga marka ng mga teritoryo ng mga puwersa, lalo na sa mga mas malalaking teritoryo. Gayunpaman, hindi alam ni Jack kung nasaan ang Skydoll City na ito. Naalala lang niya na may maliit na lawa sa hindi kalayuan sa kanila. Please subscribe and hit the notification bell for more novel stories. JC Entertainment.